Yo, good day everyone. Ako po si Skyrepa and you are watching Former Man Cannot Ride. Ngayon po ay papalitan ko na, gagawin ko ng Panot Cannot Ride as requested by one of our viewers. Ngayon, how I wish na itong tatlong motor na to ay sa akin, di ba? Pero hindi. Itong dalawang to ay sa kaibigan ko. Ito si Octavia, this is my bike. In this video, may share ko sa inyo yung natutunan ko tungkol sa tire width, yung lapad ng mga gulong. Alam nyo, ang isa sa mga talagang tawang-tawa ako dun sa mga unang-unang bumili ng 400NK. Sikat na sikat to dati, di ba? Ang daming nabenta, ang daming bumibili, ang daming nagkakagusto. Napakarami. Ang una agad nilang iniisip, palitan daw yung rear tire dahil ito daw ay 160. Ito daw ay hindi itsurang big bike. Kailangan daw ang ipalit is yung katulad nito. And this is 180. Itong gulong na factory stock ng XSR 900. Kailangan daw 180 para daw itsurang big bike. Kaso itong Vulcan, ang factory tire nito is 160. Ngayon, pakatitigan nyo ng maigi itong Vulcan 650S, Vulcan S. Sige nga, nasaan dyan sa motor na yan ang hindi siya itsurang big bike kahit ang kanyang gulong ay 160? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin na yung motor na yan ay hindi itsurang big bike. Napakadambuhalang motor, laking-laking, habang-habang, bigat na bigat. Kaya ako'y tawang-tawa sa mga unang bumili ng 400NK at ang una agad inisip ay palitan yung 160 ng 180 at meron pang gusto ng 190. Kasya pa daw. Hindi na natin naisip na may mga consequences yun. Okay, so isa yung magfo-focus tayo ngayon. Ito yung paborito ng lahat. Ito yung gustong-gusto ng lahat. Yan ay yung paghiga sa kurbada. Oh yeah! Banking. Ito yung natutunan ko sa research at sa mga nakausap ko online ng mga motorcycle experts and instructors. Okay? Hindi ko to ginagawa lang. Kaya ko to sinasabi kasi hindi ko to gawa-gawa lang. Hindi ko to inimbento lang. Natutunan ko rin to. And this is based on science. Okay. Merong malaking difference sa performance ng cornering ang 180 at saka ang 160. Sabi nila at natutunan ko at naranasan ko na ang 160 o yung mas manipis, sabihin natin 160, 150, 140, 130, 120, mga yan. Yung ganong nipis na mga rear tire muna tayo ha. Sila ay mas nimble, mas agile, ayan. At sila ay mas flickable. Ayan. Mas mabilis silang mag-change of directions. Ayan. Mas mabilis ang kanyang tip in. Yan. Mas stable sila sa corner entry. At saka ang kailangan nilang lean angle for a corner given the same speed. Okay ha? Same corner, same speed. Ang lean angle ng mga narrow tires ay mas maliit ang kinakailangan. Ngayon, kilala niyo tong channel na to, 'di ba? Ang ilang libong beses ko nang nabanggit, ang lean equals risk. So we have to minimize the risk by minimizing the lean angle na ginagawa natin sa cornering on public roads. So mas maganda, less is better. Okay. Ngayon, given the same corner, same speed, ang isang tire na katulad nito na 180, kinakailangan niya ng mas malalim na lean angle. So again, lean equals risk. So ibig sabihin, given the same corner and same speed, mas malalim ang higa na kailangan ng XSR 900 kesa sa higa na kailangan ng 400NK. Dahil ang XSR 900 ay naka 180 rear tire, ang 400NK ay naka 160 rear tire. So this is risking more because this bike is leaning more. Ang pambawi dyan is if this bike does not want to risk a lot,
yung grip. So kailangan niyang bumitaw sa pagkakahiga. Pero pag bumitaw siya sa pagkakahiga, kailangan rin niyang huminay-hinay sa speed. So nakikita niyo yung relationship nung mechanics tsaka nung physics kung paano gumagana sa corner. Okay? Yun ang na-explain din dati nung kinumpare ang Moto3 at ang MotoGP. Ang mga Moto3 race bikes ay maninipis ang gulong. Ang MotoGP ay malalapad. Pero sabi ng mga nakausap ko nga na may alam sa topic na to, Moto3 race bikes, they just need to lean a bit less compared to MotoGP given the same corner, given the same speed. Napakaraming advantages sa corner entry at sa mid corner ng narrow tires. Okay, pero sabihin niyo naman baka napaka-unfair ko. Itong wider tires, itong 180, let's say 180, 190, 200, itong mga ganitong malalapad na gulong, ang kagandahan naman ito, ang kanilang advantage is they can handle more horsepower. They can handle more yung aggressive power demand sa corner exit. Pag tapos na kayo sa corner entry, mid corner, tapos nakita nyo na exit nyo and you put the power down, the 180 can handle the power better. The 180 can be more responsive. The 180 will have better drive outside of the corner compared to itong 160 at yung 160. Okay, I'm not saying na yung 160 ay slow sa corner exit. No, it's not that. Pero when it comes to handling more power sa corner exit, a wider tire can be more stable. Yun ang kagandahan ng wider tires. Kaya nakikita nyo, itong XSR 900, meron siyang, I believe this has 111 horsepower, yung kanyang CP3 engine. So 100 plus horsepower, kinakailangan niya ng 180 rear tire to handle that power going out of the corner exit. Okay. Itong Vulcan S 650, so 650cc, this has maybe 65 or less than 70 horsepower. So hindi niya kinakailangan ng ganong kalapad na gulong, kaya sakto lang yung 160 rear tire to handle the power ng Vulcan S. Now, itong 400NK na merong 41 horsepower, so sapat na rin sa kanya ang 160 para i-handle yung power. Actually, sa tunay, sobra-sobra tong 160 na to para sa 41 horsepower. Kasi kung maaalala nyo, yung Dukes 390, yung sinaunang Ninja 400, ang mga gulong na mga yan ay 150 rear tire. Pero sila ay nasa 44, 45, 47 horsepower. Yung 160 tire is more than enough to handle yung mga 50 horsepower pababa. Yun nga lang, dito sa 400NK, dahil siya ay 206 kilograms dry, kinakailangan niya ng 160 para suportahan yung weight. Okay? Kung tutuusin, kung ito ay magaan na motor, pwede na sa kanya ang 150 rear tire. Pero dahil siya ay mabigat, itong 206 kilograms na to na dry weight ng 400NK is similar to the ZX-10R na 206 kilograms din ang dry weight. Pero the ZX-10R has 120 plus horsepower and it needs a wider tire for that power. So dun natin ngayon nakikita yung relationship ng kung ano yung available power, kung ano yung timbang, kung ano yung overall characteristics ng motor para bumagay yung tire na ilalagay natin dun sa motor. So ano yung mga disadvantages if we use the wrong tire size? So imagine natin na itong 400NK ko si Octavia, pag sinaksakan ko yan ng 120 rear, 130, 140, baka hindi kayanin nung tire profile at nung tire hindi kayanin na suportahan ng tire yung overall na bigat ng motor. Although yung 150 tire
kayang suportahan yung 41 horsepower. Pero yung weight, hindi kaya. Ngayon, kung ito isasaksakan ko ng 180 at saka 190 tire, bukod sa fitment issues, magkakaroon tayo ng problema kasi there's more weight na kinakailangang hilahin o paandarin ng 41 horsepower. Ma-overwhelm yung horsepower kasi bumigat yung kanyang paiikutin. Bumigat at lumaki, naging bulky. Ngayon, huwag na natin masyadong pag-usapan sa video na to. Meron pang kaibahan yan sa tire profile, sa tire carcass, at sa overall effect ng tire size sa suspension setup. So it's not wise to use a very wide tire para dito kay Octavia. Yung 180 tire na karamihang nilagay ng iba sa kanilang 400NK, I think that is overkill. Sa tingin ko, naramdaman nila na bumigat yung rear, bumigat yung trabaho ng motor. Ngayon, if I want to use as a narrower tire, siguro 150 tire dito kay Octavia para gumaan-gaan yung rear, actually pwede. Yun nga lang, kinakailangan hanapan ko ng paraan para siya ay mapagaan ko rin. So weight reduction, para naman hindi ma-overwhelm yung 150 tire sa bigat ni Octavia. Now, ganun din ang mangyayari dito sa XSR 900. Kung ito ay lalagyan natin, sasalpakan natin ng 150 tire, 160 tire, or 140 tire, baka paiikutin lang ng paiikutin ng horsepower yun. Spin lang ng spin yun. Ma-overwhelm yung tire. Although mas magiging flickable siya sa mga corners, pero ma-overwhelm yung tire pagdating sa corner exit pag binigay na yung power. Ngayon, kung itong XSR 900 ay sasalpakan natin ng 190, then 200 or 205, baka na hindi na magkakaroon tayo ng fitment issues. Ayun o. Sa tingin ko ito, kaya to ng 190. Yes, this will fit a 190. Hanggang 190 lang to. You know, merong bolt, meron dong bolt na nakanguso. Meron ditong yung chain guard. This is just good for 190. Hindi mo na ito pwedeng lagyan ng above 190 sa tingin ko or ewan ko yung shop kung maglalagay sila ng 200 dito or 205, baka may tatabasin or may gagawing hocus pocus. But for the XSR 900, I think the 190 tire is the biggest that you can go for. You can put here. This is Bridgestone S20. Okay, S20R. This is actually a very good tire. The Bridgestone S20R, the Batlax S20R. This is softer than the Bridgestone S22s. Yung carcass nito ang softer. Anyway, now for the Vulcan, sa tingin ko kaya niya mag 180. At sa tingin ko yung 65 horsepower will be enough to handle the 180 tire will be enough to handle the horsepower, 67, 65 horsepower. Fitment issues, wala akong nakikitang fitment issues. Yeah, itong Vulcan S, pwede siyang mag 180. I think, yeah, pwede itong mag 180 na super touring tires, yung talagang touring tires. Yung profile niya is medyo flat ng konti. So we're gonna talk about tire profile in another video kasi that's another long topic. Ang tire profile is yung shape. Okay? Kung yung bilog ng gulong, merong mga gulong na patulis, merong gulong na flat tulad ng sa mga tourers. Anyway, that's for another time. Thank you so much for joining me sa video na to. Hopefully may na-share ako sa inyong kapaki-pakinabang. Tire width, yung lapad ng gulong. Wag sana nating unahin yung wala namang kakwenta-kwentang mga itsura, puro forma, puro walang kwentang forma. Huwag natin unahin yun. Unahin natin yung safety, unahin natin yung performance. Yun yung mahalaga. Ang forma, walang silbi yan. Hindi kayo ililigtas niyan. So, huwag nating salpakan ng sobrang lalapad na gulong para lang magmukhang big bike. Kasi again, ang question ko sa inyo, tingnan nyo nga itong tatlong to. Nasaan dyan ang hindi mukhang big bike yung tatlong yan? Kahit ito'y naka 160, 160 at saka ito 180, sige nga. Mukha ba talaga silang hindi big bike?
Tsurang big bike shit.